Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ciabatta. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay all-purpose flour 500 grams, yeast 20 grams, salt 10 grams, sugar 20 grams, mantika 10 grams, at fresh milk na 300 grams. At atin na nga pong inilagay ang lahat ng sangkap natin dito. Atin na nga po itong haluin para po matunaw ang asin at asukal. Pagkatapos ay atin na pong ilagay ang ating all-purpose flour. Pag nailagay na po mga ka-bakers ay hayaan na po muna natin itong mag-mix hanggang po sa tuloy na po nating makuha ang texture na ating hinahanap. Ayan, i-continue lamang po natin ito. Ngunit kung wala po tayong spiral mixer na kagaya po sa wala din po kami, ay atin po itong kailangan na i-roller. Pero kung meron po kayong spiral mixer, ay hindi nyo na po kailangan gumamit ng roller. Ayan, konting ipon pa po para sa ating spiral mixer mga ka-bakers at makakabili din naman tayo. Adya, wag tayong mag-give up. Eto na nga po mga ka-bakers ang texture na ating hinahanap. Kapag tayo po ay gumagamit ng roller, kailangan po ay ganito pa rin po ang kanyang texture or ang kanyang itsura. Ayan, medyo stretchy na po yan. Pagkatapos ay atin na po itong hahatiin. Yung hati nga po pala na gagawin natin dito ay 60 grams po ang isa. Ayan, hatiin lamang po natin ito ng dahan-dahan. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Pagkatapos naman po ay atin na po itong papabilugin. Bilugin lamang po natin. At hindi rin naman po kailangan sobrang bilis nyo po at just take your time lamang po dahil lahat naman po tayo may kanya-kanyang oras. At pagdating nga po sa oras ay pagkatapos nga po natin itong bilugin lahat ay atin po itong i-rest ng 20 minutes. At after 20 minutes nga po ay eto na nga po ang kanyang itsura. Atin na nga po itong ikuhulma ng pahaba. Gamit lang po tayo ng ating rolling pin. Pagkatapos ay huhulma lang po natin ito ng pahaba. Gawin na po ito sa kalawa. Atin po siyang i-rolyo. Pagkatapos ay iuhulma. Okay, from galing po sa bilog, atin po itong papahabain. Pagkatapos guha po tayo natin rolling pin at atin na po itong papahabain. Ito po ang style natin sa paggawa ng ciabatta or ciabatta. Ayan. At syempre, pagkatapos naman po natin itong gawin, ay eto na nga po lahat ang mga nagawa natin. Atin na po itong ilalagay sa ating flour. Pagkatapos ay atin na po itong papahabain lamang ng konti. Ayusin lamang po ang shape. Pagkatapos po ilagay or malagyan ng flour at mapahaba po ang shape or mapaayos ay atin na po itong ilalagay sa ating plancha. Yan. Kuha po tayo ating ilagay sa ating flour. Pagkatapos ay ilagay sa ating plancha. Yan. Ganyan lamang po siya mga ka-bakers. Caring nyo po talaga ito. At eto na nga pong lahat ang ating mga nagawa. I-rest po natin ito ng 60 minutes. After 60 minutes nga po ay atin na po itong ilagay sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala sa taas ay 180. Sa baba ay 190 at ang baking time ay 10 minutes lamang. At after 10 minutes nga po ay luto na nga po ang ating ciabatta na very own ciabatta naman talaga mga ka-bakers. Atin po itong recipe at ito nga po pala ang isang way ng paggawa ng ating ciabatta. O di po ba napaka-cutesy? At talaga namang alam natin na kayang-kaya natin. Same day lang po siya. Ang ginugol lamang po natin dito ay roughly mga 2 hours lang po ang paggawa nito. Di po ba napaka-cutesy? Kaya naman po mga ka-bakers, alam ko pong kayang-kaya nyo po talaga ito. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. John 20:29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Amen, amen, amen! Maniwala tayo sa Panginoon at sa Kanyang mga pangako na siya ay muling babalik. At siya ang pinakamalakas sa lahat at higit sa lahat. Magkaroon lamang tayo ng pananampalataya dahil we should walk by faith and not by sight. Naway mangyari nawa ito, Panginoon, tulungan niyo po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.